2028 may posibilidad. Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang pong bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin ngayon po, today's video, BP Sara, nagdeklara na tatakbo daw siya sa 2028 bilang Pangulo ng Pilipinas. Kaya lahat guys, di ba? Lahat ng kanyang mga supporter ay talagang nagbunyi, nagdiwang dahil sa kanyang planong pagtakbo. Alright, so ngayon ito, panoorin muna po natin yung mismong video na kung saan ay tinanong siya kung ano nga ba ang kanyang plano sa 2028. Pagkatapos ng video, ituloy po natin ang ating reaksyon. Alright, so narito na po si BP Sara. Pasok. This coming 2028 may posibilidad po bang tumakbo kayo? Ma'am, please! 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 Yes, ma'am. Para mapaghandaan namin lahat. We are serious. We are seriously considering, ma'am. Please! Tuloy-tuloy yung Yes! ngayon, ma'am. Mama, awa ka! Hindi siya pwede tuloy-tuloy yung backslide. Narinig na natin! Pero ang lahat-lahat ng yan ay magdidepende sa mangkukulam. So yun guys, napanood nyo, di ba? Talagang tuwang-tuwa ang kanyang mga supporter. Pero tayo guys, di ba? Siguro yung mga kalaban niya ngayon sa politika, medyo nangangamba, nag-alala. Alam naman po natin, hindi may kakaila na talagang itong si Vice President Sara, marami pa talaga yung supporter. Di ba? Marami pa yung supporter na kagaya nga yan, inaabangan siyang tatakbo. At matagal na rin nilang sinasabi na dapat tumakbo na yun noong 2022, di ba? Pero nag-giveaway lang dahil sa unity, at ngayon ay nag-away na nga ang unity. At ngayon, siya na talaga yung tinutulak ng kanyang mga supporter. So ano masasabi natin yan bilang isang Skonians, di ba? So tayo naman po, wala namang problema yan. Unang-una, karapatan niya ni BP Sara na tumakbo, di ba? Lahat naman may karapatan, lalo na sa politika. At comment lang natin dito, sana lang, di ba? Kung talagang seryoso siya, sinabi naman niya seryoso, at matutuloy siya, sana lang maayos na muna niya yung mga gusot, di ba, na binabato sa kanya ngayon. So alam naman po natin na meron pang issue nakabinbin ngayon. Kaya nga meron siyang impeachment na case na nakabinbin ngayon sa Kongreso. At dahil din sa Kongreso, di ba? Dahil sa kakaimbestiga nila, ay lumabas nga yung isyong may mga iba't ibang pangalan na ginagamit. Na sabi na iba, mga Sitcheria, di ba? Yung Piatos, yung Nova, yung OIC. Yan ang pinupukol sa kanya ng mga congressman, di ba? At mga siyempre, yung mga ayaw kay BP Sara, di ba? Pero ang sa atin, di ba? Ang sa atin, hindi po natin ginajudge itong si BP Sara dahil nga yun ay mga pawang mga akusasyon pa lang sa kanya. Kailangan pa talagang patunayan yan bagamat iniimbestiga na nga na nakita na mukhang may anomalya. Pero imbestiga pa lang yon, wala pa nga napapatunayan. Kaya dapat yun ang sinasabi ko na malinis muna ang kanyang pangalan, patunayan niya, di ba? Harapin niya yan. Kung matutuloy man yung impeachment, harapin niya, di ba? Kasi nga para ipahiya din yung mga nag-aakusa sa kanya. So alam naman natin, pinagkaisahan na rin siya na kung saan ay talagang binusisi ang kanyang budget bilang DepEd Secretary noon, at ngayon ay
Vice President. At siyempre, dahil meron pa siyang nalalabing 3 taon, di ba? 3 taon pa bago ang 2028 election. Na sana, di ba, magpakita pa siya ng gilas, di ba? Yung kanyang trabaho lalo pang pagbutihin para na sa ganun, talagang lalo makita ng ating mga kababayan na karapat dapat siya maging presidente sa 2028. Kasi kumbaga, ito na yung ano niya, ito na yung time niya bilang vice president na magpakitang gilas. Siyempre, mas iba kasi pag presidente ka, ikaw na lahat eh. Kailangan matibay ang loob mo, magaling ka, yung decision mo nasa tama, di ba? So, ito yung parang training ground niya na bilang pangalawang pangulo ng ating bansa. At siguro isa rin nagpapalakas sa kanya dahil nakita natin, di ba, yung peace rally na ginanap diyan sa Luneta na halos milyon ang nag-attend at sa tingin natin ay talagang supporter niya yon. Maka BP Sara yon dahil nga ayaw nga nilang ma-impeach itong si BP. So kailangan nga para sa akin bilang isko niyan ay tapusin niya muna yan. Yung kasi ang lalabas niya parang unfinished business yan eh. Para siyempre bilang isang pangulo ng Pilipinas, kung ikaw nga ay tatakbo, ay transparent ka, di ba? Tapos yung track record mo, maayos. Walang ganitong mga gusot. So yan po ang kailangan muna siguro gawin ni BP Sara, di ba? Pero siyempre, di naman natin yung masasabi kung matutuloy nga yung impeachment o hindi. Nasa kongreso na yan at sa mga senador na yan kung matutuloy man yan. At sana, di ba, matuloy yan. Ang hinihiling na natin para maging maayos din ang ating bayan ay patas din, di ba? Yung mga senador na kung saan sila itatayo yung mga judge sa impeachment, di ba? Para makita natin kung magpakita ng mabigat na ebidensya, hindi masagot, di ba? Makitaan natin ng guilty. Managot dapat itong si BP Sara. Pero kung wala naman, di ba? Pawang mga akusasyon lamang, eh siyempre kailangan ding i-absuelto. Di ba? Para maging maayos nga ang ating mga pinuno sa ating bayan. So kayo guys, ano pong masasabi nyo dito sa pagtakbo ni Vice President Sara Duterte? Handa na ba siya? Kumbinsido na ba kayo sa kanyang performance? Di ba? At hindi na ba siya maaawat? Dahil alam naman natin, hinihintay siya ng kanyang mga supporter. Alright guys, like, share, and subscribe po ang ating channel. At sa isyung pambayan. So, isa to sa mga binablog natin ngayon. So, bukod kay solid discordance tayo, kailangan nakikialam din tayo sa ating bayan, di ba? Kung ano na ang mainit na issue. Alright guys, so hanggang dito na lamang po. Abangan nyo ang susunod kong vlog at pagpalain po tayo ng poong may kapal. Alright? Thank you very much po.